Sa video ito ngayon kapatid, pag-usapan po natin ang gifts and the body of Christ. Ano po, bilang mga Kristiyano, ang bawat isa po sa atin ay bahagi ng isang katawan ni Kristo. At baka kapatid, isa ka sa mga Christian na pakiramdam nila, hindi sila bahagi ng church, na hindi sila mahalaga sa katawan ni Kristo. Yung iba kasi, nababalot pa rin ng takot, ng pangamba, ng pag-aalala. Iisip nila na baka hindi nila kaya yung ginagawa ng iba, na baka magkamali sila, na baka hindi nila magampanan yung bahagi nila sa church. Iba naman iniisip nila na mas nakakaangat sila, mas nakakataas sila kaysa dun sa iba dahil sa kaloob na meron sila. Madalas may comparison na nangyayari at pagkakainggitan. At alam niyo po mga kapatid, dahil po dito ay maaaring magkaroon ng division sa church. Kaya't napakalinaw po ng mensahe ng salita ng Diyos na ang bawat isa po sa ating mga mananampalataya ay may kaloob na mula sa Diyos at mahalaga po ang bawat isa sa atin bilang bahagi ng isang katawan ni Kristo. Basahin po natin yung 1 Corinthians chapter 12 verse 4. Sabi po dito, iba't iba ang mga spiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Basahin din naman po natin yung sa verse 12. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling isang katawan. At sa verse 14 po, sabi doon, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Ano po ang context ng chapter 12 ng first book of Corinthians? Ang sulat po na ito mga kapatid ay isinulat po ni Apostle Paul para sa church sa mga Corinthians. Isang church na may division, inggitan at comparison. May problema po sila doon tungkol sa spiritual gift ng bawat isa. May mga tao po kasi doon na iniisip nila na mas superior ang kanilang spiritual gift kaysa sa iba. Meron naman po sa kanila na iniisip na wala silang halaga sa church dahil tingin nila ay mas mababa yung kaloob na meron sila. Kaya't itinuwid po sila ni Apostle Paul. At ginamit niya ang isang malinaw na illustration na ang iglesia ay parang isang literal na katawan natin ng tao. May iba't ibang bahagi, ngunit nananatiling isang katawan pa rin. Tinuturo po dito, una, na ang iba't iba man na ang kaloob na meron ng bawat isa, isa po ang source, isa po ang pinanggagalingan ng lahat ng ito. Sabi nga po dun sa 4, di ba? Ba't iba ang mga spiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang spiritong nagkakaloob ng mga ito. Ibig sabihin kapatid, hindi po natin kailangan na ikumpara yung sarili natin sa iba. Bakit? Dahil ang nagbigay ng gift na meron tayo, na meron bawat isa sa atin, ay iisa po at ang espiritu ng Diyos yun. At siya po ang mamamahagi ng mga kaloob na ito sa bawat isa sa atin ayon sa kanyang plano at kalooban. Kahit hindi po tayo pwedeng mamili. Malinaw po yan sa doon sa verse 11. Sabi niya po doon, ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at mamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. At po tayo ay mahalagang bahagi ng isang katawan. Sabi doon sa 1 Corinthians chapter 14 verse 14 to 15, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Sabihin mo ng hindi ako kamay kahit hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Ang punto po dito kapatid, na kahit iba ang role mo kaysa sa iba, hindi po ibig sabihin nun less important ka na kaysa sa kanila. Tandaan po natin kapatid, walang useless sa katawan ni Kristo. Tulad ng bawat parte ng katawan po natin ay mahalaga po lahat. Mahalaga ang mata para makakita. Mahalaga ang paa para makalakad. Mahalaga po lahat. Visible man o hindi, lahat po ay kailangan. Lahat po ay importante. At ganoon din po sa church. Bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang bahagi o role sa isang katawan ni Kristo. Pangatlo po, walang lugar ang pride at insecurity sa isang mananampalataya. Sabi po dun sa verse 21, sabi dito, hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Dalawang bagay po mga kapatid ang nais tanggalin ng Diyos sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Una ang pride, pangalawa, insecurity. Dahil lahat po ng kaloob natin mga kapatid ay ibinigay ng Diyos sa bawat isa, hindi para magmataasan o mag-inggitan. Kundi, sabi po doon sa verse 25, upang hindi magkaroon ng pagkakabaha-bahagi, sa halip ay magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Napakalinaw mga kapatid, pagkakaisa at pagtutulungan po ang nais ng Diyos. Palakasin at patibayin natin ang bawat bahagi ng katawan ni Kristo. Tingnan natin doon, maganda example nito yung early church. Mabasa po natin sa Act 12, kung nung si Peter po ay nakulong.
Ano pong ginawa ng iglesia? Sabi po din sa Acts chapter 12 verse 5, ang iglesia ay taimtim na nanalangin sa Diyos para sa Kanya. Ano po naging resulta? Ano po? Nakalaya po si Peter. Ano po ang itinuturo dito para sa atin? Ano po? Na kapag ang bawat bahagi ay gumagalaw din po ang kapangyarihan ng Diyos sa buong katawan. Bawat isa po sa atin. Ano po? Kaya nga po sabi din sa Romans chapter 12 verse 5, gayon din naman, kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo. Tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. At ganoon din po ang mensahe doon sa Ephesians chapter 4 verse 16. Ang buong katawan ay lumalago kapag ang bawat bahagi ay gumaganap ng kanyang tungkulin. Kaya mga kapatid, ito pong hamon ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Gamitin po natin ang kaloob ng Diyos para sa Kanya bilang bahagi ng iisang katawan ni Kristo. Huwag mong maliitin ang sarili mo at huwag mo rin namang itaas ang sarili mo. Sa halip, magpakumbaba tayo, magpasakop tayo sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, at maglingkod ng may katapatan, kapakumbabaan at kagalakan. Dahil siya ang ulo ng katawan. At kapag si Kristo po ang sentro natin, ang bawat bahagi ay gagana ng tama ang bawat bahagi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kapatid, kung ikaw ay bahagi ng katawan, umilos ka kapatid. Ito ang tamang panahon para maglingkod sa Kanya. Dahil ang katawan ni Kristo, mga kapatid, ay lalago lamang kapag ang bawat isa ay tapat sa Kanyang kaloob. Amen?